Brothers and sisters, on Wednesday night, July 15, 1987, during our prayer meeting, the Lord convicted my heart about my spiritual condition. Although I was actively involved in church activities and ministries, as a Bible college student, well-versed in the scriptures, deeply engaged in soul-winning efforts, and even leading Bible studies, I realized I had been merely establishing my own righteousness. I had relied on my good standing in the church and my own works to be accepted by God. I was religious, yes, but profoundly lost. Thankfully, our sovereign and merciful God eventually granted me understanding. Only through His long-suffering toward me, brothers and sisters, only through His abundant mercy and divine enablement did I come to truly know Him. Now, this is no different from what my family witnessed in Zambales during the recent Holy Week. Many harmed themselves through self-flagellation, lashing their bloodied backs while walking barefoot under the scorching sun. Others carry heavy crosses, and sometimes lying on the ground to be beaten by their companions. Through these practices, these people believe they can appease God. They believe that they can gain forgiveness for their sins and achieve salvation. Mga kapatid, wala pong pinagkaiba ang isang sinserong Baptist na kagaya ko noon sa kanila. Nagsisikap maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili kong pamamaraan. Wala akong kagayakang pakinggan ang salita ng Diyos at kung ano ang tinuturo ng salita ng Diyos, kung paano ba ako magiging karapat-dapat sa Diyos. Meron akong assumption na alam ko na kung paano ako maliligtas. Pareho lamang po kami ng mga tao na yon. May anyo ng kabanalan, ngunit itinakwil ang kapangyarihan nito. Brothers and sisters, this is precisely the sad spiritual condition of Israel. They are blind to their true state in the sight of God. Israel pursued their own righteousness. Israel sought self-righteousness and stumbled over what God was doing. They stumbled over Christ. Ayaw nila siyang kilalanin. Nire-reject nila siya. Anong sabi ng John 1? He came unto His own, but His own received Him not. However, the Lord offers only one way of salvation, a single path for a sinner to be made acceptable before a holy God. This is, brothers and sisters, the very message of the gospel. The gospel of justification by faith alone in Christ, apart from works and apart from any personal merit. And this is what Israel failed to recognize. They did not realize that no one can come to the Father except
through our Lord Jesus Christ. Indeed, you can be an active member of a choir. Maraming beses nyo nang narinig sa akin to, pero pag uulit-ulitin ko, dahil ito yung mensahe na tumatak sa akin para ako magtanong sa totoong kalagayan kong spiritual. Kahit matagal na ako at lumaki na ako sa simbahan. Again, you can be an active member of a choir. You can be a dedicated Sunday school teacher, a charitable individual, a good provider for your family, a respectful son or daughter to your parents. But you can be all of that and still die and go to hell because you miss Christ. Friends, if there is one thing you must not forget, it is this: whatever you do, do not miss Christ. Nakapansin-pansin na ang pagkakasunod-sunod po ng pangyayari sa Romans 9:23 to 24 tungkol sa mga sinasabi pong noong una pa ay inihanda na ng Diyos bilang mga sisidla ng awa, at pagkatapos ay tinawag niya upang magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Ito pong mga katotohanan ito ay kaparehas ng binanggit naman doon sa Romans 8:30. Ang sabi po in Filipino, yaong mga itinilaga niya ay Kanyang tinawag naman. Sino po ang tinutukoy dito? Malinaw po na ang tinatawag ng Panginoong Diyos upang magkaroon ng kaugnayan sa Kanya sa kaligtasan. Ito po yung mga nung una pa inihanda na niya, ito po yung Kanyang mga kinawaan. Walang iba po ito kundi ang mga Gentile at mga Jew. Mga kapatid, walang diskriminasyon sa Diyos. Walang diskriminasyon sa pagtawag ng Diyos. Walang pagkiling, walang favoritism. At hindi po ito arbitrary. Kaya nga masasabi nating ang pag-asa lamang po ng mga Gentile, yung mga Gentile na ayon sa Romans 1, ay karaniwang mga morally bankrupt. Generally speaking, sila ang inilalarawan sa Romans 1 na mga walang utang na loob. Ito yung mga gumagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat, mga mainggitin, sakim, mandaraya, mapanirang puri, nag-iisip ng masama sa kapwa, napopoot sa Diyos, walang galang, mapagmataas, traidor, suwail sa magulang. Ang pag-asa po ng mga taong ito na marahil sa mata ng mga laman ng simbahan, para sa aplikasyon natin, sobrang sama ng mga tao na yan. Pero ang pag-asa po nila, mga kapatid, at ang pag-asa ng mga relihiyosong Hudyo, may dalawang grupo ng tao ditong nilalarawan. Ang pag-asa po ng mga relihiyosong Hudyo na ayon naman sa Roma, Kabanatang 2, ay may tendensiyang magmalaki sapagkat sa kanila ipinagkatiwala ang kautusan. At naniniwala po sila ang mga tagapagturo ng moralidad. Ang pag-asa ng mga sa malalim na Tagalog ay talamak na mga masasama, at ang pag-asa ng mga relihiyoso, iisa lamang. At ano ang pag-asang ito? Ang pag-asa po ng lahat sa atin, lahat tayo, ay tangi po ang mga kahabagan ng ating Panginoon na nakay Kristo Jesus. Tungkol dito, sinabi ni Douglas Moo, and I quote, "Contrary to popular Jewish belief, the sins of the Jews will not be treated by God significantly differently from those of the Gentiles. For God is impartial
and judges every person according to their works. Paul denies that belonging to the covenant people per se ensures acceptance with God. Muli, hindi dahil sa simbahang kalumaki, tanggap ka na agad ng Diyos. Neither possession of the law nor circumcision marks a person as truly belonging to God. Only repentance and an inner, heartfelt commitment to God. In a word, faith, only faith, ultimately count before the Lord. End of quote. Now, last week we studied and confirmed from the book of Hosea that the Gentiles were indeed called and became vessels of God's mercy. Now we will see evidence from the book of Isaiah that the Lord has not also completely forsaken the people of Israel despite their sins. Let us read again beginning verse 27 of Romans 9. Isaiah also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. For he will finish the work and cut it short in righteousness. Because a short work will the Lord make upon the earth. And as Isaiah said before, except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma and been made like unto Gomorrah. Now this Old Testament quotation comes from Isaiah chapter 10, verses 22 to 23. The prophet foretells that due to the Assyrian invasion, a significant portion of Israel's population will be reduced. The nation, once as numerous as the sand by the sea, will become only a small remnant. However, we should not overlook the fact that even in the book of Isaiah, this prophecy extends beyond Israel's physical return from captivity. As stated in verses 20 and 21 of Isaiah 10, they will return to the mighty God and they will rely on the Lord. Paul's primary purpose in citing what Isaiah cries out concerning Israel. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Sa pag-aaral natin noong isang linggo, nagpapaliwanag si Paul tungkol sa mga Gentiles. Sa pagkakataong ito, sumisigaw na siya. Parang gusto niyang maintindihan ng bayang Israel, may pag-asa. Bumahaling kayo. Huwag niyo ituloy ang hopeless na direksyong tinutungon niyo. Napakalungkot sapagkat nakikita natin ang marami. Hindi naman kulang sa pagiging deboto. Hindi naman kulang sa pagiging sincero. Gayak ibigay ang lahat para sa pinaniniwalaan nila. Ang problema, mali yung direksyon na tinutungo nila. Marahil doon ang gagaling si Paul, kaya ipinagsisigawan niya. Again, Paul's primary purpose in citing what Isaiah cries out concerning Israel is to affirm the truth that God is also calling His vessels of mercy, the remnant, from among the Jews. As William Hendrickson aptly puts it, Paul, therefore, is exactly reproducing Isaiah's thought when he states that out of the total number of Israelites, only a remnant will be saved. Now moving on, Romans 9:29, and Isaiah said before, except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and we had been made like unto Gomorrah.
Please notice, brothers and sisters, what the prophet Isaiah says here, and later what Paul affirms. It is solely due to the love and protection of God that the people, despite having nothing to boast about, were not completely destroyed like Sodom and Gomorrah. Parang binasag ni Paul ang kayabangan ng Israel. Akala nila, sobra kaming masipag sa paglilingkod sa Diyos. Wala kaming problema ang aralan mo, Paul. Yung mga walang kinikilalang Diyos, yung mga nabubuhay ng pariwara, wag kami. Tapos ang mensahe ni Paul, alam ba nyo, dahil lang sa mga kaawaan ng Diyos, kaya hindi kayo winawasak kagaya ng Sodoma at Gomorrah. Ano ang implication nito? Kung sa tingin ninyo sobrang sama ng Sodoma at Gomorrah, wala kayong pinagkaiba sa kanila. Kung bakit kayo patuloy na nakatatayo ngayon, ay dahil lang sa awa ng Panginoon. Amen? Yeah, this is a humbling message, brothers and sisters. Para bang sinabi mo, yung mga puta, yung mga masasama sa ermita, sa mata natin, wala tayong pinagkaiba doon. Yun ang mensahe. Kung paano kailangan nila ng masaganang awa ng Diyos, ganun din kayo. Yun yung mensahe ni Apostle Paul. It is also striking that the prophet Isaiah and the Apostle Paul included themselves among those who should have suffered the severe punishment of God. Napasin nyo ba yun? Have you noticed that? Again, verse 29 of Romans 9. And as Isaiah said before, except the Lord of Sabaoth had left us a seed, kasama sila, we had been as Sodoma and been made like unto Gomorrah. They had no pretense, nor did they attempt to absolve themselves. Instead, the prophet Isaiah and the apostle Paul acknowledged their guilt just like the others. Just like the others. Brothers and sisters, the only thing that keeps Romans 9:28 from happening to all of us, experiencing a swift and final judgment, is the mercy and goodness of God. Sabi ko nga sa Bible study kahapon, wala na sigurong pinaka-kalmado ka kung nakapila ka sa toll gate. I mean, hindi yun yung panahon na titingin ka sa likod, baka ma-aksidente kami. Yun yung panahon na magmemerienda ka, yun yung panahon na makikipagkwentuhan ka habang nakapila kayo sa toll gate. Wala sa hinagap ng mga tao sa balita na yun na pala ang kawakasan ng kanilang buhay. At ilagay rin natin ang ating mga sarili sa sitwasyon naman ng bata na sa mura niyang edad, iniwan siya ng kanyang mga magulang. Marami dito, meron agad assumption, yung mga anak-anak, walang panahong mawawala ang mga magulang ko. Lagi ko silang kasama. Kung ang tangi mong source of comfort, nandyan ang mga magulang mo, isang araw pwedeng kunin sila mula sa iyo. Run to God. Takbo ka sa Diyos. Siya lang ang matibay at safe na pahingahan at tanggulan. The Lord God, the faithful God, the one who is a very present help in times of trouble. Takbo ka sa Kanya. Muli, ang dahilan kaya humihinga ka at humihinga ako ngayon
ayon sa ating mga pinag-aaralan, ay ang awa ng Diyos. Lahat tayo pwede ng agarang kunin na ng Diyos. Again, the only thing that keeps Romans 9:28 from happening to all of us. Ano sinasabi sa Romans 9:28? A swift and final judgment. The only thing that keeps us from experiencing that now is the mercy and goodness of God. As James Montgomery Boyce said, it is only because of the inexplicable grace of God that any of us are spared the fate of Sodom and its sister city. Moving on, Romans 9:30, what shall we say then, that the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of God? But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. Wherefore? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. For they stumbled at the stumbling stone. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Alam nyo kung ano ang nakagugulat? Ang tunay po na nakagugulat dito, mga kapatid, ay ang katotohanan na ang mga Gentile na hindi man lamang nagsikap maging matuwid sa harapan ng Diyos. Napansin nyo ba yon? Ano sabi again ng talata? What shall we say then? That the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of God. Kaya may matinding pagkabigla. Panginoon, paano mo nagawang kaawan ako? Ang sama-sama ko. Paano mo nagawang mahalin ako? Paano mo nagawang patawarin ako? Alam mo ang nakaraan ko, ang dumi-dumi ko. Ano kapalit nun? Pagka na-realize mo na sa kabila ng ating kasamaan ay pinatawad tayo ng Diyos at niloob niya, inakit niya tayo palapit sa Kanya. Doon mo makikita ang pinakasinserong pagpapasalamat. Salamat, Panginoon. Minahal mo ako kahit hindi ako karapat-dapat. Naranasan mo na ba to? Mas mahirap itong makita na isang taong sa simbahan na lumaki. Mas mahirap niyang makita ang sarili niya na nakatatayo lang dahil sa awa ng Diyos. Muli, ang tunay na nakagugulat dito, mga kapatid, ay ang katotohanan na ang mga Gentile na hindi man lamang nagsikap maging matuwid sa harapan ng Diyos, ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanilang pananampalataya. Wala silang pwedeng ipagmalaki. Again, ano yung awit natin? Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Panginoon, mandaraya ako, sinungaling ako, iyan ang buhay ko. Wala akong may offer back sa iyo. Hahawak lang ako sa krus mo at maniniwala na kasama ako sa mga tinubos mo doon sa krus. Amen? Itong mga Gentile na ito, sa likas nilang kalagayan, wala silang interes makilala ang tunay na Diyos. Wala silang interes magkaroon ng matuwid na kaugnayan sa Kanya. Pero dinalaw sila ng Diyos. Samantala po ang Israel na masigasig, na nagsisikap ganapin ang kautusan ng Diyos upang magtamo ng maayos na kalalagayan sa Kanyang harapan at magkaroon ng matuwid na kaugnayan sa Kanya, nabigo pong makamit ang kanilang pinakananais. Bakit nagkaganon?
Bakit ang bayang Israel sa kabila ng kanilang pagiging relihiyoso? Kahit naman ngayon Nakikita nyo ba yung mga Jew na nagdadasal sa Wailing Wall? Tapos maliliit pa, scripture na yung minememorize. Sobrang strict sa pagsunod nila sa mga utos ng Torah. Pero sa kabila noon, again, they miss Jesus Christ. Why did Israel fail? Well, Paul answers this question in verse 32. They pursued the law in the wrong way, as from works instead of by faith. They stumbled over the stumbling stone and failed to believe in Christ. As we read in Romans 10, by the way, this is my salvation passage. Israel was zealous for God, but not according to knowledge. Because of this, they were not saved. Their failure was rooted in the refusal to submit to God's saving righteousness as they preferred to establish their own righteousness. They were sincere. Yes, but they were very, very wrong. Thomas Reiner is correct when he said, Israel should have subjected themselves to God's saving righteousness, since Christ is both the goal and the end of the law, with the result that righteousness belongs to all who believe. Noong araw, ang illustration ko niyan para maintindihan ng mga binabible study ko. Siguro paniniwala mo, mabuti kang anak, masunuring kang anak. Ang tangi lang namang sinabi ko bilang tatay, paypayan mo ko. Yung masunuring anak, kumuha ng kape, tinimpla ng kape yung tatay. Yung masunuring anak, minasahe yung tatay. Yung masunuring anak, binuksan ng TV para sa tatay. May mali ba doon? Walang mali doon. Pero hindi rin tumama sila. Bakit? Dahil ang tanging ko iniutos sa kanila, paypayan mo ako. Ginawa na nila hala ang lahat, pero nagminti sila sa gusto ko talagang mangyari bilang tatay na nag-uutos. Nasusundan nyo? Very, very simple illustration, pero I hope that we are getting the point, mga kapatid. Isa lang ang nais ng Panginoon. Makilala mo si Kristo at mamahinga ka sa kung sino si Kristo at kung ano ang ginawa ni Kristo para sa iyong katubusan. This is precisely why we want our young people, our regular attendees, who do not yet have a personal relationship with Jesus Christ, to focus their full attention on this very important matter. We do not want them to become preoccupied with engaging in ministry within the church, while Christ's salvation is not yet a reality for them. Kaya kahit gaano kagaling tumugtog, kahit gaano kaganda ang boses, kahit gaano kateki ang isang regular nating nakakasama, kung hindi pa klaro sa kanya ang mensahe ng kaligtasan at hindi niya pa ito nararanasan, hindi niya kinakailangan tumugtog, hindi niya kinakailangan umawit, hindi niya kinakailangan maging abala sa mga ministeryo ng simbahan dahil ang concern dapat niya ay ang kanyang kalalagayan sa harapan ng Diyos. Amen? May mga simbahan, nakakatatlong attend ka na, tugtog ka na. Nakakatatlong attend ka na, kanta ka na, sama ka na. Hindi mo lang nag-abala na tanungin
kamusta na ang iyong relasyon sa Diyos. Amen? I hope you are following me para hindi natin sabihin, bakit doon sa simbahan namin sobrang higpit? Hindi po mahigpit. Gustong maging tapat sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi nga, keep the main thing, the main thing. Brothers and sisters, ang mga kawaan po ng Diyos ay pinagkaloob sa mga Gentile bilang bahagi ng katubusan ng Diyos. Sinasabi po sa Romans 11:30, sapagkat kung paanong kayo noon ay masuwayin sa Diyos, ngunit ngayon ay kinahabagan dahil sa kanilang pagsuway. Ang kahabagan pong ito ay hindi natamo sa pamamagitan ng sariling mabubuting gawa, kundi isang kaloob. Ito po isang regalo mula sa Diyos na nagpapakita po ng kanyang biyaya at pag-ibig. Ito po ay tumutugma sa katotohanan ang kaligtasan ay bukas para sa lahat, anuman ang kanilang nakaraan, sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo. Samantala, ang pagtanggi po ng Israel sa kanilang Mesaya at sa Ebanghelyo ay nagbukas ng daan para sa kaligtasan ng mga Gentile. Tulad po ng makikita natin sa Acts 13:46. Sa huli, ang ating pinag-uusapan tungkol sa pagtatamo po ng katwiran ng Diyos tungo sa kaligtasan ay wala pong kinalaman sa kung gaano kakasama o kung ano man ang iyong nakaraan. After all, walang matuwid, wala kahit isa. Kung nag-aatubili ka, Pastor, hindi mo lang alam kung sino ako, hindi mo lang alam kung ano nakaraan ko. Kung malaman mo, siguro sasabihin mo sa akin, wala kang right, wala kang karapatan na lumapit kay Kristo kahit sino ka pa. Lapit ka kay Kristo. Walang magulo at walang kahulugang buhay ang hindi niya kayang ayusin at bigyan ng direksyon. Walang sobrang samang tao na hindi niya kayang baguhin at hindi niya kayang iligtas. After all, sabi nga ni Jonathan Edwards, you contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary. Gayon din, hindi ito nakabatay sa kung gaano mo naipon ang inaakala mong mga merito sa harapan ng Diyos, o kung gaano ka kadeboto sa iyong mga paniniwala. Maliban kung kilalanin mo si Kristo bilang tagapagligtas at malibang magpasakop ka sa Kanya bilang Panginoon mo. Malibang lagpasan mo ang hiya. Yung iba nahihiya eh. Kasi ang tagal ko na sa simbahan, tapos aaminin ko na hindi ko pa talaga nararanasan ang Kanyang pagliligtas. Malibang malagpasan mo yan, kaibigan, mapapahamak ka. Lapit kay Kristo. Ngayon ang araw ng kaligtasan marahil para sa iyo. Amen.